Dear Lady Love TV. Sisters Love Rivalry. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Bago bumalik sa Maynila, nagpunta muna sina Calvin at Ella kasama si Trina sa isang resort sa Malapascua. Napakahaba ng biyahe, tilong-hilo si Ella habang nasa private boat papunta sa isla. Pero sulit naman ang lahat nang makarating sila. Napakaganda ng resort. Tahimik at hindi gaanong matao. She felt serenity at last. Sa bahay kasi ni Calvin, pakiramdam niya ay nauubos ang lahat ng kapayapaan sa kanyang puso. Pumikit siya at ninamnam ang katahimikan, pati na rin ang sariwang hangin. You like the place? Tanong ni Calvin na nagpadilat sa kanya. Oo naman, sobrang ganda nito. Nakangiti niyang sagot. Magkasama silang dalawa ni Trina sa iisang kwarto, habang si Calvin ay mag-isa lang sa kwarto nito. Habang nag-aayos ng gamit, ay panay lang ang kwento ni Trina. Nakikinig lang siya at tumatango kapag kailangan. May iba sa'yo ngayon, Ella. Puno ni Trina. Iba? Tahimik ka? May problema ba? Wala naman. Hindi na nagkomento pa si Trina. Na makapagbihis ay sabay sila nagpunta sa beachfront. The water near the shore was aqua blue. It's got darker farther the shore. Napakaganda ng tanawin at katirikan ng araw. Mukhang kailangan ng tanggapin ni Ella na lalong titingkad ang kayumangginiyang balat sa lugar na iyon. They had their lunch under a nipa hat and it was perfect. Pakiramdam nga ni Ella ay wala na sila sa Pilipinas, sa ganda ng kalikasang nasa kanyang harap. Thanks to Calvin for the new experience. Ayon kasi sa binata, iyon na ang regalo nito sa kanyang graduation. Honey, bumalik na tayo dito sa susunod. Sobrang ganda, sabi ni Calvin kay Trina. Magkatabi ang dalawa sa tapat niya. Honey, nung unang beses niyang makilala si Trina, babe ang endearment ng dalawa. Sure, honey. Ang weird ng mga ito, pero hindi na nagkomento si Ella. Pagkatapos kumain ay bumalik na rin sila sa mga kwarto para makapagpahinga. Nang makatulog si Trina ay lumabas siya para makapagpicture sa lugar. Abala siya sa pagkuha ng picture ng buong resort nang mapansing lumabas si Calvin sa balkonahe ng kwarto nito. Hindi pa siya nakikita ni Calvin, kaya kinunan niya ito ng palihim ng picture. Mukhang modelo ang loko, at heto na naman ang traidor na puso ni Ella. Kahit anong pigil, wala siyang magawa. She accepted the fact that her heart beat for him. No matter how she resisted the feeling, just persisted more. Kaysa mabaliw sa kakadinay, tinanggap na lamang niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay itago yun sa lahat, lalo na kay Calvin at kay Ate Ann. May girlfriend na rin si Calvin, isang babaeng perpekto. Kampante si Ella na magiging masaya si Calvin sa piling ni Trina. At bilang isang babaeng nagmamahal, sapat nang masaya si Calvin kahit pa hindi sa piling niya. She had been selfish when she told him to stop loving her. Ngayon ay kailangan niyang maging kaibigan na lang. Kaibigang suportado ang love life ni Calvin. Iyon na lang ang maigaganti niya sa lahat ng kabutihan ng binata. Isa pa, iyon ang pinakamagandang relasyon. They couldn't break up if they remained friends. She couldn't hurt her sister if they remained friends. Kontento na siya. Ngumiti si Ella nang kawayan siya ni Calvin. Sumenyas na hintayin ito. Maya-maya pa ay katabi niya na ang binata. Kailangan mo ng photographer? Ang unang tanong mo dapat ay kung nasaan si Trina. Pabiro niyan sabi. Tumawa si Calvin. Nasaan nga ba siya? Tulog, kaya iniwan ko muna. Akala ko nga nakatulog ka rin dahil sa haba ng biyahe natin. Baka pagod ka. Gusto ko rin kaso hindi ako makatulog. Sasamahan na lang kita sa pictorial mo. He had been her official photographer in Cebu. Walang sawa at reklamo si Calvin kahit anong pose ang gawin niya, kahit saang lugar. Minsan lang niya ito sinita sa Taoist Temple dahil bawal daw doon ang magulong katulad niya. Kunwari stolen naman, nakangiting sabi ni Calvin. Agad na sumunod si Ella. Nang pareho na silang pagod, ay naupo sila sa dalampasigan at hinayaan ang mga paa na mabasa ng tubig dagat. Habang katabi si Calvin, ay naisip niyang sana silang dalawa lang ang tao sa lugar na yon at hindi na sila aalis doon kahit kailan. Ano kaya ang pakiramdam ng walang isinasaalang-alang? Paano kaya kung nagtagpo ang landas nila sa ibang sirkumstansya? Would they end up being just friends? Ilang araw nang parang malalim ang iniisip mo. Akala mo hindi ko napapansin? Basag ni Calvin sa katahimikan. Natutuwa lang ako nandito ka na uli sa buhay ko. Totoo naman yon.
You look troubled because I'm back in your life? Kunot noong tanong ni Calvin. Hindi naman ako troubled eh. Ikaw lang yung iniisip ko. Kahit anong tago mo, halatang halata. Kahit sa apartment parang umiiwas ka. Nahihilo ko sa'yo. Ano bang nangyayari? Don't tell me you're starting to fall in love with me. Hindi kita sasagutin, tandaan mo yan. Biro nito pero hindi siya natawa. What if I am? Hindi yun sinasadya ni Ella pero kusa nang lumabas sa kanyang bibig. Kinagat niya ang loob ng pisngi sa kaba. Tiningnan siya ni Calvin ng mataman. Sinusuri kung gaano siya kaseryoso. Gustong maiyak ni Ella sa frustration. Hindi pala siya kontento sa kaibigan lang dahil ang lalaking nasa harap niya gusto niyang isiksik sa kanyang tabi at huwag nang paalisin pa. Pero umurong ang luha niya nang sapuhin ni Calvin ang kanyang mga pisngi. Slowly his lips met hers. Tinanggap niya yon ng walang pag-aalinlangan. Hahayaan niyang mabaliw ang sarili kahit ilang minuto lang. Kung pagkatapos ng halik na yon ay tapos na ang pagkakaibigan nila, tanggap na rin niya. Basta maranasan lang niya kung ano ang pakiramdam ng mahalikan ni Calvin, and it was blissful. Like she was on the seventh heaven. She was glad that he was his first kiss. She believed that no one would be as gentle as he was to her. He treated her like she was a fragile glass. A delicate masterpiece, an expensive gem. Iyon ang nararamdaman niya sa paraan nito ng paghalik sa kanya. Ginaya ni Ella ang paggalaw ng mga labi ni Calvin at pagkalipas ng ilang sandali ay naghiwalay din ang kanilang mga labi. Ilinikit nito ang noo sa noo niya pero hindi tumingin sa kanyang mga mata. Ella, huwag ka na mag-sorry. It's okay. Their eyes met. I'm not sorry, sabi nito. I've never stopped loving you. Naistatwa si Ella. Pilit niyang inabsorb ang narinig. Nang maabsorb ay sa kanya tinimbang ang damdamin. Ano nga ba ang nararamdaman niya? Nag-aagaw ang saya at panghihinayang sa kanyang puso. Sinabi ko lang yon dahil hindi ko kayang wala ka sa buhay ko. If being with you means I have to hide my feelings, gagawin ko para sa'yo. Mas kaya kong itago na lang yung damdamin ko kaysa tuluyan kang mawala. Kaya please lang, if you love me, just tell me. Huwag mo na akong pag-iisipin o paaasahin sa mga salita. Stop torturing me by being just my friend. Lumayo si Ella sa pagkakadikit ng noo nila ni Calvin. Nababaliw ka na ba? Ikaw ang nababaliw ng halikan mo rin ako. Totoo yon. Pansamantalang pagkabaliw para sa tamis ng unang halik. Paano si Trina? Paano si ate? Kung mahal ka ng ate mo, maiintindihan niya. Si Trina? Huminga muna siya ng malalim. Bago nagpatuloy, she's not my girlfriend. Pinakiusapan ko lang siyang magpanggap na girlfriend ko para isipin mong nakamove on na ako. Hindi alam ni Ella kung matutuwa o maiinis sa sinabi ni Calvin. Nakita mo na kung gaano ako desperadong bumalik sa buhay mo. Mahal kita, Ella. At hindi yun nagbago. Sabihin mo lang na kahit katiting may damdamin ka para sa akin at ipaglalaban ko itong nararamdaman ko. He held her hands tightly. Ella, hindi ko kayang saktan si ate. Dahil mahal mo rin ako. Yumuko si Ella. Hindi kayang tingnan si Calvin sa mga mata. Ella, oo na. Pagsuko niya. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na tayong dalawa. Hindi dahil mahal mo ako at mahal kita, dapat may relasyon tayong dalawa. I can talk to your sister. Desperado na nitong sabi. Hindi pwede, Calvin, please. Tumayo na si Ella at tinalikuran ang binata. Kailangan niya mag-isip ng tama at hindi niya iyon magagawa sa harap nito. Base sa hitsura mo, mukhang alam mo na yung totoo. Salubong kay Ella ni Trina pagbalik niya sa kanilang kwarto. Bakit ka pumayag na magpanggap bilang girlfriend niya? Dahil kaibigan ko siya. Saka paano ko tatanggi kung kailangan ko siya sa trabaho? That guy desperately wants you in his life. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka-importante sa kanya? Sana bigyan mo rin ng chance yung tao. Kung madali lang yon, gagawin ko. Kadalasan naman hindi talaga madali ang magmahal. Pero kailangan mo pa rin sumugal. Doon mo lang mapapatunayan sa sarili mong nagmamahal ka. Sino bang nagtatagumpay? Sila yung mga taong nagte-take ng risk. Ano na yung gagawin niya? Magulo pa rin ang isip na lumalabas siya papunta sa balkonahe. Makatulong sana magandang tanawin sa magulo niyang isip. Sa huli, ay nagdesisyon siyang puntahan si Calvin sa kwarto nito, pero wala roon ang binata. Pagkatapos maghanap sa buong resort, natagpuan ni Ella si Calvin sa bar. Katulad niya ay mukhang may malalim din itong iniisip.
Dahan-dahan niyang nilapitan ng binata. Dahan-dahan para may chance pa siyang umatras kung sakaling sa huling minuto ay magbabago ang kanyang isip. Calvin? Seryoso ang mukha ng binata nang harapin siya. Pwede ka bang makausap? Tumango si Calvin. Naisip ko kasing mahal naman kita kaya bakit pinahihirapan pa kita? Bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Ella. I've been a difficult person to you since I was 14 until now. Pakiramdam ko nga wala magtsatsaga sa akin bukod sa'yo. Madalas kasi maski ako napapagod sa sarili ko. If I don't take a risk now, I might lose you forever. I lost you once. Takot na ako noon, alam mo ba? But I have to resist because of ate. Ngayon, handa na ako. Handa na akong kalimutan ang lahat. Para sa'yo, isa lang yung hiling ko. Bago pa matapos ni Ella ang sinasabi ay niyakap na siya ni Calvin. Ginantihan niya ng mas mahigpit na yakap ang yakap nito. She needed strength. Alam niya kung gaano kalubak na daan ang tatahakin ng relasyong iyon. She just threw her sister's feelings away. Handa na siyang matawag na walang kwentang kapatid at walang utang na loob na tao. Katulad din siya ng karamihan. Hahamakin ang lahat para sa pag-ibig. She was not proud of herself but at the very least, she was happy. Kahit ano pa ang hiling mo, Ella, ibibigay ko. Bulong ni Calvin. Isekreto muna natin to. Bumitaw si Calvin at nagtatakang tiningnan siya. Baka kapag nalaman ni ate, hindi na yun bumalik dito. Mas gusto kong malaman niya kapag nandito na siya para maipaliwanag ko rin ng maayos. Kahit sa mama mo, hindi natin sasabihin. Umiling si Ella. Sa pagdating na lang ni ate Calvin, ikaw ang bahala. Sumusuko nitong sagot. As long as you love me, I don't care. Sa hinaba-haba ng drama nyo, magiging kayo rin pala. Panunokso sa kanila ni Trina. Magkakatabi sila ni na Calvin at nasa tapat nila si Trina. Magka-holding hands sila sa ilalim ng mesa. Pero napaniwala nyo talaga akong dalawa, sabi ni Ella sa dalawa. Pwede na ba kami mag-artista? Natatawang singit ni Calvin. Sige na, maiwan ko na kayong dalawa. Sulitin na ninyo itong bakasyon na to at ilang araw lang tayo dito sa Malapaskwa. Maghahanap na lang ako ng kliyente sa paligid. Nakangiting pinanood na lamang nila ni Calvin si Trina habang papalayo ito. Ang cool talaga ng babaeng yon, sabi ni Ella. Siya nga pala, hanggang kailan ka dito sa Cebu? Mahigit 1 taon pa siguro. Bakit? Sumimangot agad siya. LDR pala tayo nito. Long distance? Natatawang sabi pa ni Calvin. Lilipad ako pa Maynila kapag kailangan mo ako. Huwag ka mag-alala. Saka maikli lang naman yon. Magiging busy ka rin sa pagre-review. Eksakto lang para sa ating dalawa dahil pagkatapos ng project dito sa Cebu, malamang nakapasa ka na rin sa board exam. Kung sa bagay, kaya lang hindi tayo madalas magkikita. Ella wrinkled her nose. Binitawan ni Calvin ang kanyang kamay para maakbayan siya. Isinandal siya sa dibdib ng boyfriend. Napakabilis ng pangyayari at sa totoo lang, nahihilo pa siya. Dadalasan ko ang pag-uwi sa Maynila. You won't miss me. Baka sinasabi mo lang yan ha? Nung hindi nga tayo nagmamadali ako lagi papunta sa'yo. Ngayon pa kaya? Oo nga no, ang ganda ko kasi eh. Pabiro niyan sabi. Oo naman, wala nang mas magaganda pa sa'yo. Sang-ayon ni Calvin. Bola na yan, natatawang sabi niya. Sabay hampas sa dibdib nito. Alam mo, Calvin, okay lang naman sa akin kahit hindi ako ang pinakamaganda sa paningin mo. Basta akin lang. Akin ka lang, habang tayo pa. Bahagya itong umiwas. Teka, iniisip mo bang maghihiwalay pa tayo? Hindi naman pero anong malay natin? Ako sigurado, ikaw lang habang buhay. Dahil ipaglalaban kita kahit anong mangyari. Umiiling si Calvin. Kaso ikaw, mukhang susukuan mo agad ako. Hindi ngumiti ito at niyakap siya. Basta, huwag ka lang bibitaw Ella. Kaya nating dalawa basta mahal natin ang isa't isa. Ipangako mo sa aking paninindigan mo ang relasyong to. Oo, Calvin, wala nang atrasan to.